Di na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget.
Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Yan ang mga boss, nagsalita na itong si Saldico. Ang pinaka-mastermind sa lahat ng ito ay walang iba. Ang ating magagalang, hindi di umano kurap at kawatan. Itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga boss, itong paglalahad ni Saldico sa lahat ng mga nangyayari from insertion, tumawag daw di umano itong si Amina Pangandaman na sekretary ng DBM na kailangan ninyong mag-insert ng 100 billion pesos mga boss. Napakalaki ang pirang ito. Kayo ba mga nanakawan? Kayo bang mga namatayan dahil sa baha? Okay lang ba sa inyo? Tayong mga kababayan, tayong mga Pilipino, okay lang ba sa atin na manatili itong putang ina dyan sa Malacanang nakaupo? Ay, of course, hindi tayo papayag. Panahon na kumilos tayo na itong walang hiya, allegedly itong ating magnanakaw, allegedly na presidente at kurap, dapat maalis na yan. Kailangan kumilos na tayo mga boss. Wag tayong papayag na itong taong ito manatili dyan sa Malacanang. Bakit? Kasi malinaw na itong narration of facts ni Saldico, meron di umano siyang resibo na magpapatunay na itong kanyang nilalahad ay totoo. Walang halong kabalustugan, walay halong pagpamakak, kundi katotohanan dahil meron siyang resibo sa kanyang mga akusasyon. Ang kanyang nilalahad, pinaka-importante ito at dapat maimbestigahan itong si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at ayaw natin na itong binuong ICI ni Marcos ang mag-imbestiga sa kanya. Dahil naniniwala tayo, mga boss, na itong ICI ay sarswela lang. Pautot lang ito. Dahil siyempre, anong aasahan natin? Siya yung nag-create. Well, of course, ang lalabas na mga investigasyon ay in favor sa kanila at matatakpan ang truth. Anong truth? Ito, kumanta si Saldico. Ayan pala. Utos ng ating Pangulo, allegedly, utos ng ating Pangulong Marcos na mag-insert ng bilyones na pera para meron silang makulimbat. Mga walang hiya kung totoo ito, mga putang ina itong mga taong ito. Mga boss, kailangan sana umuwi si Saldico. Okay? Sabi niya, sana hindi siya mabarel sa pag-uwi. Kailangan maproteksyonan ito. Hindi natin pwedeng i-discount itong kanyang mga paglalahad. Kasi pinaka-importante ito at maimbestigahan. At sana itong ating Pangulo ay dapat mag-resign ka na kung meron kang hiya. Kasi sabi na nga natin, itong si Yusek Claire Castro, kailangan natin imbestigahan dahil baka ito ay AI. Kung katotohanan ang magsasabi, AI na. Ganito kawalang hiya. Siyempre, amo mo yan. Hindi pwedeng ilalaglag mo yung amo mo, Claire Castro. Tapos sasabihin mo, AI, mga boss. Kakaputang ina mga boss. Sa hirap ng ating buhay. Imagine, si Marcos, after how many days na bumaha doon sa Cebu, anong ginawa niya? Pumunta lang doon, nagpa-photo ops. Ikaw, partially damaged ang bahay mo, 5K. Tumatagintim, 5,000. Pag totally damaged ang bahay mo, ay well of course, makakatayo ka. 10,000 pesos ang ibibigay. Walang hiya itong gobyernong ito. Walang malasakit, anong ibibili sa 10,000? Ilang haligi lang matatayo yan. Ilang yero, ilang plywood lang ang matatayo nito. Kaya itong ating Pangulong Marcos,
kayong mga biktima, tayong lahat mga kababayan, may kinakasang rally ang INC at itong Million March na rally na ikakasa ng mga ibang organizers. Mag-participate tayo para mahinto na itong kawalang hiyaan at putang ina na kung ito'y totoo, yung sinabi ni Saldico ay dapat hindi ka na nakaupo dyan sa Malacanang. Marcos. Kaya Saldico, thank you. Salamat kayo sa imuhang paglahad sa katotohanan. Dahil kailangan ito ng taong bayan ngayon sa panahong ito. At dapat mga kababayan, tayo na mag-protect itong kay Saldico. Kasi alam natin pag uwi ito, medyo delikado eh. Imagine, presidente yung kinalaban. At hindi naman ito'y kinalaban kung ito ay pawang katotohanan lamang. Mga boss, hindi tayo papayag na itong taong ito nakaupo pa rin itong kawatan allegedly dyan sa Malacanang. God bless po, ingat po kayo palagi, mahalin natin ating bansang Pilipinas.